Sir, atras lang po tayo na. Lalabas kasi yung isa.
na. Kaso na yung order mo? Ito. Walang stock yung iba kasing story. Akala ko ba naman, malaki yan. Ayan, yung malaki lang, yung mga pala. Ano na tayo, bikutan. Bikutan. Skyway ka no? May laman ba to RFID? Oo nga. Nakuha na naman kanina. 49 ata yung ano, Yung Skyway. Ay, hindi. Mula dito pala. Jason of Sky. May ano dyan eh. Entrance dyan eh. So yung turn pa tayo doon sa ay hindi na, kakara na lang tayo dyan. Skyway na yan dyan oh. Pag kumanan tayo may entrance na pala doon. Kaso Ano? gasolina na naman natin, tingnan mo. Ito, hindi pagbalik. 500 ulit. May gasolinahan dyan daanan, ano na natin. Hindi natin alam ang traffic sa Skyway. Pag hapon na yung traffic na yun. Ganda ng mga ilaw dito. Mga LED na kaya yun. Yung mga parang pahaba na yun. Mamahal naman yun. Ha? Mamahalin. Oo. Oh, ayan. Ang 5-star hotel ng mga yan eh. $42, ano naman. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ang mga balita at komentaryo. Mga panayam ng unang pinuntahan ng mga talagang hinihingi namin na budget no. But I'll go forward. Unfortunately, hindi binigay ng BBM yung aming gustong buong amount tungkol sa marami pa dito ha. Meron tayong tinatawag na bagong bike lane. Okay? Then meron tayo, mag-maintain tayo ng bike lanes na nandiyan na for the past years. And then meron din tayo dito, dadagdagan natin yung mga bike lanes, yung mga lugar na meron tayo tinatawag na end of trip, yung mga lalagyan ng bisikleta. And then eventually, pag opisina ka, so this is a lot of projects for the active transport or tinatawag na bike lane. So maganda itong usapin natin dahil kasasabi nyo nga lang, may mga concerns, di ba? Ang traffic na, masisipis pa yung daan. But alam mo, Weng, on the part of DOTR, ito po ay kasama sa National Transport Policy. At nakalagay po dyan, yung priority, ang bike lane, ang active transport, yung pedestrian, and on the part of DOTR, kailangan po namin implement yung polisiya na to ng gobyerno. Okay, gaano po kahaba sa ilalim po ng plano na popondohan niyang mahigit 2 bilyonen? Gaano kahabang bike lane na pinag-uusapan natin, USEC at hanggang saan po aabot yan? Lalabas ba ng Metro Manila? Ayun, definitely labas yan. Kasi ganito, as of today, meron tayong 800 kilometers sa buong bansa ng bike lane. Opo. Ang project po nito is dapat umabot ng 2,400
kilometers. So meron pa tayong kulang ng 1,600. Pero for next year dapat na hinihingi namin, magdadagdag lamang kami ng mga almost 700 kilometers na bike lane. But unfortunately nga, ulitin ko lang, hindi na ibigay ng DBM. So kung masusunod yung wala ng dagdag, kasi pupunta kami sa Kongreso, hihingi po kami ng budget para dun sa programa, eh wala kaming additional bike lane for next year, except yung budget namin for this year na meron pa kaming gagawin na mga bike lane. So for next year, wala kayong itatayo na bagong bike lane. Kumbaga, maintenance na lang ng mga current and existing. Tama po yun. Tungkol naman sa maintenance, to be very transparent and fair, eh humihingi kami ng budget para yung 130 kilometers natin ngayon na present sa bike lane ay ma-maintain. Eh, medyo na ibigay lang po sa atin is 60 million, so baka 13 kilometers lang kaya natin ma-improve, ma-maintain. So, but to move forward, that's why kami dito sa DOTR, lalo na sa road, talagang mag-aapila kami sa ating congressmen, mga senador, na bigyan po ng sapat na pondo para matuloy po yung ating programa regarding bike lane and yung mga pedestrian. Sinasabay niya ng limos. Bakit po kailangan abuti ng bilyones ang halaga sa paglalagay ng mga bike lanes? Hindi Ano naman ba to, tayo Chinatown siguro magtatayo ng bagong road. Kumbaga, Banawi. makikihati ho tayo sa mga existing na daan o lane. Tama yun, no? Pero when we talk about bike lanes, we're not just talking of ordinary na magpipintura Talaga ka sa na kalye. malis na hindi We're nabibigyan talking ng of gahapon. paint na talaga magtatagal yung quality para kahit umuulan, kahit araw, kahit baggabi ay makikita mo. Maglalagay rin tayo ng mga solar panels o yung, yung maliliit na bilog sa kalye para makikita. And then for certain streets, yung sa medyo mga malalaking roads na maglalagay tayo ng mark lane, maglalagay po tayo ng bollard, tipo bang harang, and there will be portions po na sa certain kalye, iaangat natin yung isang lane para po dumaan yung ating mga bisikleta and other things that we will have to do. So it's really a total program po, kaya po ganun kalaki, and it's not that cheap, no? So yun po yung budget na hinihingi po natin dito So sa for next ating year, dahil nga hindi kayo pinagbigyan ng BBM sa inyong request, linawin ko lang, Yusek, yung mahigit 2 bilyon, yan po ba yung originally proposed ninyo para sa bike lane project? Or ito yung nakasama na po sa nakasubmit ko sa first 25 Traffic dito, for next harap-harapan, Tama ginagano. po kayo. Yun po yung aming proposal Okay. ng DOTR. Napanigyan po tayo ng DOTR para yung po sinama. But unfortunately, alam niyo naman po, pag dumarating na sa DBM, mga certain fiscal limitation, nagpa-budget po sila. So yun So yun lang po yung naibigay, 60 million. Kaya 60 million. So hindi po naibigay yung 2 billion na pinapose ninyo. hindi po. Kaya nga mag-aapila kami. And I feel confident naman po na meron tayong mga kasamahan sa Congress at saka sa Senado that would have an idea Ganun tayo dito. hanap po ng pondo para magkaroon naman po at ma-realize yung Lagyan na natin additional tong- cycling. Kung hindi ho pwedeng ibigay ng DBM yan at hindi ho kayo binigyan, pwede ho sa mga LGU kumuha ng pondo para gawin ito pong programa na dagdagan ng budget. Or ito pong gagawin niya pero mga national road Diesel? hindi ho sa Diesel. ito yung mga roads from the local mga cities and municipalities. Siguro po, pwede mag-inisyatiba yung ating LGUs sa kanila po, pero alam mo yung programa na to ever since, talagang ang DOTR pa ang nagbibigay ng pondo sa DPWH at sa LGUs para mangyari po yun. So parang wala po silang sarili ng pondo para dito. So po yung programa ng DOTR. May iwan dun si Bal, walang susi yun sa office. Yung kahit existing na yun. Ha? Mamaya, Adi, i-click na lang niya. Hindi, sabihan mo, ilak mo na lang. Baka maghintay eh. Si Jewek, nung nagsimula, hindi ko masyado naisip yung bike lane. Ano yan, ma'am? Ha? Ha? Charon. Si Charon ka, Mama B. Magkano yun? Ano ba daw? Ito, si Charon. Mahal naman.
kami magkakaroon ng bagong budget Kano? for new bike lane, we have to retain 300 o 300 daw. maintain ito at hopefully Ito, dito. Tingin 300. Ha? Ito. Ha? Pili ko daw, tatlo. we have to start from what Okay na. now. Resibo po. The future, mas madali. Alin dito? Ito lang. Picture, Ay, sorry, sorry. Ano pa? Ikaw ba? ito ba ay ito existing ito, di ba? Itong karoon pa mo ko sa... Ngayon, may nakikita ko tama ba? Lang ba sa budget? Hindi na ako pwede mag-isip pa ng additional dahil wala naman. But I have to maintain, makikita naman po natin yung ibang Nasaan ang parte, resibo mo? nawawala ng pintura, natatanggal na yung mga bola. So we have to look for ways para tama tayo kahit ma-maintain man lang. Kung hindi natin makuha yung tamang budget for yung bike lane, at least ma-maintain po natin. In fact, ang dami nang sumusulat po sa amin. Like ito sa probinsya ng Bataan, doon sa ating butihing congressman, si Abet Garcia, talagang Parang wala na dagdag. active and willing na Hindi magkaroon ng pinatay bike lane sa patayin natin. kanyang, probinsya, pero alam mo, Nakakagyam. hindi namin tayo mapagbigyan ang lakas ng gusto dahil limited the budget, but it shows the interest of our LG. Sandali, Yusek, yung pong sa Metro Manila, ilang kilometro pa ang pupunan ho natin para lagyan ng bike lane? Ilang kilometro pa? Ay, naku, with due respect, wala sa akin ang papeles ngayon. Opo. Pero, definitely, Yung binanggit ng 2,400 kilometers, ano yan? buong bansa po Buong yan. bansa Nationwide. 2,400, Oo. meron pa lang tayong 800. 800. So, medyo Malayo. malayo pa po yung ating pupuntahan. Oo. Okay, Yan. meron na bang study, USEC, ang DOTR? Kasi pinupurso natin ito dahil baka ibig sabihin ito sa inyong pag-aaral, ligtas po talaga na mag-bike sa mga national highway natin and expressway kagaya po ng EDSA, hindi ba? Ligtas po ba talaga? O may datos kayo na medyo dumarami yung naa-aksidente? Alam mo, kung titingnan natin yung plano, meron talagang klase. We have class 1, class 2, class 3 na bike lane depende sa lugar. Kunyari, dito sa loob ng city, mabagal yung takbo naman ng mga sasakyan. Kailangan mo lang yan yung kulay at saka yung parang may mga solar light. Pero kung ang bike lane po natin ay nasa isang medyo mabilis yung biyahe ng mga sasakyan, kailangan may bollard ka dyan, yung medyo harang para hindi magsasama yung ating nagbibisikleta sa nagmumotor. Or doon sa mas mabibilis ang takbo, talagang elevated. So may iba-ibang klaseng bike lane base sa kalye po. And unfortunately po, and to be realistic, you really need budget para po magawa base na rin sa safety ng ating mga Plus, bicycles. hindi tayo makapaglagay ng iba't ibang klase ng bike lane, depende sa klase ng bike. Kasi maliit na po talaga yung kalye natin. Hindi na tayo pwede magdagdag. USEC. Kung gano'n. Manis pa. Yes, alam mo Wen, debate yan sa pag-iisip natin Tama po kayo, limited na yung kalye, tigpita na, pero nandun yung pulisiya, kailangan natin maglagay ng bike lane. So it's really a matter of mindset. What do we do? Yung tatlong linya, gawin na lang natin dalawa, dahil kailangan natin maglagay ng bike lane. Or, wala tayong bike lane kasi nga yung tatlo is kulang na. Right. So, it's really us in the OTR with the DPWH to be really creative dahil kailangan namin ipagkasya yung kalye sa lahat ng klaseng modes of transportation. Okay. May nag-text ko dito, Yusek, kasi napansin ko rin, mukhang underutilized. Ibig sabihin, hindi masyado nagagamit yung bike lane Sa bike dito sa lane. EDSA. Kanyari lang, dito sa may corner ng Timog at EDSA, isa, dalawa lamang dumadaan pa minsan dun sa bike lane na yan. May simulation ba kung talagang anong effect sa traffic ng bike lane? Nakakabawas ba yan talaga? At saka marami ba talaga ang gumagamit ng bike lane? Alam mo, totoo lang, may isang parte na nagsasabi, hindi na naman ang gumagamit yan, bakit tayo hindi bike lane? Totoo po yun, may ganong klaseng study. But also, on one aspect, pag hindi ka gagawa, talaga naman hindi ako magbabike lane, at ako magbabike lane, delikado. So, parang chicken and egg yan Pero ako ang feeling ko po, sa nakita rin namin nung nakaraan, Siga. kung maglalagay ka ng maayos, you will encourage. Mas lang yun. May encourage mo ba sila dahil may doon sa bike lane. So it's really a matter of doing something. Like paglagay ng maayos sa bike lane, and then
QC on our part, it's also a learning thing on our part. Kasi kailangan natin po yun. Halimbawa, 80 streets na lang yung lagyan natin. E5. Lagyan natin ng bike lane instead of EDSA. Alam mo, that's what also look best. Para baga, why not maglagay tayo dito sa secondary street? Bakit pinagkaanan niya bike lane? Bakit hindi motor ang ipasa nila? Para sama-sama pati bike. Naman isa nagsasabi, diba? Bakit Bike lane to, tapos motor naman ang dadaan. Kotse naman yan, dito siya pumunta sa mga kali na mas malayo Bike. biyahe dahil wala na sa EDSA, parang hindi naman mahirapan yung Yan, daan natin sa C5, bike lane yun yun. way of transportation. Ako, sa nakikita ko dito is simple po. Apo, Maganda sa nagdedebate, maganda sa nag-uusap. Hindi namin Motor lang pwedeng gumagamit. itawan ang active ayun na, yung purpose nila, motor. Until eventually, we will look or come up with the best solution sa ganitong sitwasyon po. Wag i-reject muna yung, alisin mo na yung bike lane sa EDSA kasi darating yung panahon, darami din ang gagamit. Ayan o, Skyway na yan. Tama ka, Wes. At saka maging open out tayo all for Dapat pala to eh. Tama po yung kayo. Alam mo, parang we should be fair Ano also dito eh. because we have citizens who are into that boat and we can Nakakadaan ka dito. yung mga sa bike lane. Oo, joyride. Pero hindi ako umakit dyan. Yan lang sa baba. Galing. Yung mga Quezon, bike, Commonwealth. kasi dati, may ano dyan, Galing San Mateo. Dito ang daan. halimbawa ng pabili, kahit yung bike lane, di ba? Papunta doon sa Ano, sa Malati. dito sa bike Dito lane, dumadaan. pwede po dyan yung maliliit na light electric vehicles, mga maliliit ng less than 50 kilograms. But definitely, yung mga motor, hindi po talaga pwede doon. RFID. Ha? May laman na yan. May laman na? Pwede Dinudan mo na? Pwede po yun, kasi that will still also fall under bisikleta po yun. Pero yung motorsiklo, alam niyo naman po, yung itsura nun, definitely, you Kaya cannot kung go into babasahin that niya. bike Eh, lane. yung mga Kasi- scooter na Wala. e-scooter sa tawagan, electric scooter. Pwede Yeah, ko pwede naman po yun. Pwede rin po yun. Basta scooter. Ayaw basahin. Nakikita yun, mas makakabagal din naman po. Kasi it's more of the speed ang concern natin. Balance mo, Tapos, 30. oras po nila. Kaya natin, ubos yan. Siyempre. Tama, hindi mo pwedeng lagyan ni stakan yan. Pag ginamit ni Bocho, pag i-kotse yan. Okay, thank you and Hindi ko masagot yun. Baka thank you man lang, hindi ka makarinig. Kahit ang HEP, authoring vehicle, may pwede na yung Ito dalawang group, sabihin nila, pwede kami dyan, motor, pero yung mga motor wala talaga. So, anong chance pala? Pag gano'n, paano ang chance ng mga motor? Ito rin isa observation po. Kaya siguro yung mga motor, singit sa gitna ng dalawang sasakyan partner. Kasi, ano pa talaga sila lugar? Kung sila ho ay pupwesto sa gitna ng dalawang kotse, baka napapagalan o mapapagalan naman sa kanila yung nasa likod ng kotse. O, di ba? Ano ba talaga dapat pupwesto ang mga motor? Even though hindi ko man-term yung sa motorsiklo, ang masasagot ko, ang motor ay isang sasakyan. So, ibig sabihin, kung makikita nyo sa ibang bansa, ang motor po ay bumabiyahe sa gitna, hindi siya pwede sa tabi. Ang motorcycle should be treated like a common car. Totoo yun. Kasi, kung may karapatan si kotse,